So hello mga inday, mga dudong! So yun na nga mga inday, mga dudong. Kinat ko na yung ating last vlog, to be continue tayo kasi kagabi pa yun day. And then ngayon ano ng oras, ano na dito mga maninay, mag 5 o'clock, 4:52 na ng ano mga maninay ng hapon. So lubos-lubusin na naman natin day habang dito pa tayo sa labas mga maninay, kasi yung doon sa last vlog natin mga maninay, halos nasa loob lang tayo ng bahay mga maninay. So dito na ako, alam nyo ba mga inday, gusto ko pumunta dyan sa mga forest na yan. Pero yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo, nangyayari sa akin mga maninay is natatakot na ako sa sa dito. Dahil nga doon sa ninakaw, tapos binugbog sa harap ko, ang daming mga lubot dito na lumalabay. Ayan oh, mayroong mga advertisement. Tapos mga maninay, ano din, sinabi ko din kay Eno, asawa ni Agnes, kasi ano yun mga maninay, finish, half finish, parang half finish, half Russian, parang ganyan siya mga inday. Pero yung tatay niya is finish talaga. Tapos yun nga, sabi ni Eno, ang Tikkurila pala mga maninay, kung saan malapit yung train station mga maninay, dyan talaga ang pinaka at saka sa Itakiskus, baba niyan mga maninay, at saka sa Corso, dyan yung maraming riot mga maninay. Uso yung riot nila mga inday, mga dudong. Ganun yung nangyari. Kaya sakay na ba ako ng train pabalik? Sayang naman, hindi tayo makapag-exercise. Ganyan mga maninay. Kaya sabi ni Eno, be careful. Kung dati mga maninay, pwede pa akong pumupunta doon sa mga forest na yan. Kasi diba, mahilig talaga akong tumambay day. Mahilig akong tumambay sa mga forest. Nakita niyo yan mga maninay, lalo na pag sa mga tubigan. And then maraming salamat din sa mga advice sa akin kay Mami Lorde, sila Ate Tots mga maninay, na everyday talaga nila akong pinapaalala na wag ka talagang magkumpiyansa. Dapat talaga be careful ka sa lahat ng gagawin mo. Yan yung palaging nire-remind sa akin ni nila Ate Tots mga maninay. Ay, okay. Ay mga maninay, labas na, balik na siguro ako day. Wala na eh, ito na yung pinaka-last. Iba na ito, ibang daanan na to siya. Okay, okay. Pwede kaya ako dito mga maninay? Ay na naman ako sa pwede ako dito. Okay, daan naman ito. Pabalik na siguro ito doon sa amin. Okay. Pabalik na to sa amin, day. Tara. Kaya yun mga maninay. Pero siguro doon kina Agnes mga maninay, sa part nila doon maganda kasi hindi siya sa center talaga. Pag sa center talaga mga maninay, yan may mga place diyan mga inday na grabe. Ang daming mga lasing palagi mga inday. Dito day maganda sana diyan punta, pero private place na yan eh. Private place na yan mga maninay. Dito tayo dumaan nung last nating mga vlog. Sayang naman tong dito bahay na to. Sa ganda dyan mga maninay, gawa ng greenhouse. Yung dito maganda siya, gawa ng greenhouse. Kahadlok marang buta nga nagpatay parang lagayan ng patay yung maitim na plastic bag mga maninay. Salamat kasi hindi lang na nasa bahay lang ako, kumain lang ako mga maninay, nang kumain na wala akong ginawa. So yan yung apple nila mga maninay nahuhulog na yung apple nila. Abandoned house ba to? Ito para siyang abandoned house o sa inyo yan day. Ay ang ganda ng bahay nila mga maninay. On house siguro taday. Hindi lang natin masyadong kasi may mga sasakyan. Ito kinukulog, diba anak ko ibaan ko sa lalaki. Siguro yung may-ari niya mga maninay matanda. May-ari niyang bahay na yan. Dito lusot na siguro ako dito mga maninay. Pwede na ako dito o wala? Hindi. May daanan ba to? Hindi. Hindi ka pwede lumusot dyan day. Ang ganda ng bahay din na yan Gusto ko yung mga ganitong bahay day. Yung wala akong masyadong kapitbahay. Sus, Ginoo. Kaya kung malapit lang ang Estonia mga maninay sa Finland talaga, yung hindi nasasakay ng barko, doon ako sa biyanan ko day. Kung sasakyan lang, everyday siguro kami uwi mga maninay sa Estonia. Kaya lang ang mahal ng pamasahe mga maninay.
sasakyan mga Inday, sabihin na natin yung sasakyan namin, yung Mercedes, kung van yung sasakyan namin mga maninay is 300 euro. Pero kung yung ano lang namin yung work ay sasakyan talaga namin mga maninay, yung everyday namin na sasakyan ang ginagamit, 200 euro. So mahal pa rin dahil nasa ano na yan sa atin mga maninay, almost 11,000. Malaki yung palitan ngayon mga maninay sa euro, 63. Yung 1 euro mga maninay is 63 piso sa atin mga maninay. So di ba malaki yung palitan ngayon, kaya mahal. Nangihinayang kami mga maninay ngayong buwan na to is hindi talaga kami nakauwi, pero kung uuwi man kami, hindi kami sasakay ng sasakyan kasi nga pag sasakay kami ng sasakyan mga maninay, wala pa akong yung permit na permanent permit ko mga maninay dito. Yung residence permit ko mga maninay is wala na, expired na siya mga maninay. So ngayon medyo ano yung process mga maninay. Nagtaka ako kasi yung residence permit pa lang yung kinuha ko mga maninay is ano siya, hindi siya umabot ng ilang months talaga. Ang bilis. Nung pagdating ko dito sa Finland, siguro hindi siya umabot ng 1 month talaga day, o umabot ba yun ng 1 month? Lumabas agad yung result, hindi nakakuha agad ako ng saglit ng permit ko mga maninay, yung residence permit ko. Nahihiya ako kasi meron akong kasugat na tao. Tapos ngayon mga maninay, ang nangyari, yung aking family ties na permit, family ties ba? Tama ba mga maninay? Oo. Kasi 'di ba, asawa ko is European. Pero hindi hindi yung Finnish citizen or what, hindi mga maninay. Pero siya, family ties man siguro tawag niya mga maninay. Medyo matagal ngayon day. Medyo matagal yung process nila. Pero pag makuha ko na yung card na yun mga maninay, easy na lang na pag-change ng card ko na yun, kasi papakita ko na lang yung, kumbaga ma-expire na siya, ipakita ko na lang yung card na yun and then renew na naman mga maninay. Wala nang itsiburitzing, hindi katulad ngayon na ang daming mga papel pa, mga lahat ng mga namin mga maninay papers, pinasa na naman namin ulit doon. So yun mga maninay, tapos nagkamali pa. Ay, ginoo ko. Nung una kasi mga maninay, akala kasi namin same lang din nung una naming pag-apply ng nung residence permit ko mga Manila, lahat ng papel pinasa namin. Yun pala mga maninay is mali. Dapat daw family ties, mga ganyan, family mas easy na lang daw sana. So na late na naman kami dahil, kaya ngayon na-expire na yung aking residence visa mga maninay. So hindi na ako pwede makapag-travel with car. Kung pupunta ako ng Estonia, pwede man makapunta man ako doon mga maninay, pero ang gamit ko is passport. Okay lang yun mga Inday, mga dudong, walang problema kasi pwede ka naman makapunta ng Estonia na passport lang yung gamit mo. Pero ang kasi namin mga maninay, gusto namin ng car kasi mag-travel pa kami Tallinn to Viljandi is 2 hours mahigit mga maninay, 2 hours and 20 minutes mga ganyan mga maninay. Tapos ang pinaka-advantage din na pupunta kami ng car kasi may mga dala kami mga maninay na dadalhin namin ng Estonia, tapos mabitbit na namin with car mga maninay, ganyan. And then mga maninay, mahirap din naman na every time na pupunta kami ng Estonia and then makikigamit kami ng sasakyan ng kapatid ni Dudong mga maninay. Hindi sila ganyan day. Kahit kapatid pa yan sila mga maninay, hindi sila na yung tipong every time na okay, pwede ko bang hiramin yung sasakyan mo? Kahit sa kapatid niya mga maninay, kina-Analisa 3 or 4 na sasakyan, kasi si Eric mga maninay, yung asawa ni Analisa is dealer yun siya ng sasakyan. So easy sa kanya na mag-change na sasakyan. And then yung ganyan mga maninay, si Aircase nagbibinta siya ng mga sasakyan, mga 10-wheelers or normal car, yung mga ganyan mga maninay. Wait lang, kasi may saglit ng mga Inday. Kasi tingnan nyo, nag-stop talaga yan sila mga maninay. Mag-aantayan sila sa akin talaga. Ganyan ka yung mga driver dito. Yung mga driver dito mga maninay, kung stop talaga. Diyan sa atin meron ako nakita na video mga maninay na Diyos ko day, kawawa si Lolo. Nasagasaan mga maninay kasi nagpaharurot yung sasakyan kahit na nasa pedestrian line. Sorry mga maninay, correct nyo lang ako mga maninay ha, sana maintindihan nyo ako. Yung parang ganyan mga maninay, pedestrian line or yung mag-stop talaga yung mga sasakyan mga maninay. So ang ginawa mga maninay, kahit sana ganyan, pag may makita na kayo ng mga tao na
lumalakad, kahit malayo pa kayo mga maninay, stop na. Kasi hindi lang isa, dalawa ang nangyari mga maninay. May mga bata pa na mga mga inday na namamatay na sagasaan dahil sa ganyan. So, dyan sa atin, hindi ko naman nila lahat ha. Baka ma-misinterpret mga maninay. Hindi ko naman nila lahat na ang mga tao dyan sa atin is hindi maganda mag-drive. Mayroon din mga maninay. Pero, halos yung mga iba nating driver mga maninay is, sila, bahala na, masagasaan ka man dyan or walang disiplina. Ganyan mga maninay. Pero dito dahil the best, iba talaga magdisiplina dito sa Finland mga maninay. Overspeeding, kaagad, hulihin kaagad mga maninay kasi yung tipong hindi ka talaga dito makakakita na yung isang sasakyan hinarurot ng isang sasakyan, yung isang sasakyan binangga yung isang sasakyan. Hindi ka dito makakarinig palagi mga maninay, tit tit tit, serbato ng serbato. Hindi ka makakarinig dito mga maninay. Bihira mo lang yung maririnig siguro pag kailangan na talaga yung siguro nag cellphone tapos hindi agad magtitit yan sila mga maninay. Pero hindi katulad sa atin na all that time mga maninay ang ingay na halos itong isa gustong umovertake na. Hindi sila ganyan dito mga maninay. So maganda dito mga inday, mga dudong, yung mga drive nila. Kaya si Dudong, yung paharurot ni Dudong, gidakpan dito sa Estonia, gidakop, tagam. Tapos mga maninay, last week daw, ginanyan daw siya sa pulis sa umaga kasi na nalakasan daw niya pag-drive mga maninay. In-off ko muna kasi may lalaki mga maninay. Dito ba ako dadaan o dito na lang tayo sa kabila? Sa kabila na tayo dadaan doon sa aming apartment. So yun mga maninay, kaya tawag nito day, balik tayo doon sa kapatid ni Dudong mga maninay. Hindi sila ganyan day. Kit sa atin, naarin yung sakyanan diha, pwede tayo manghiram ng sasakyan. Sila dito day, makahiram lang sila ng isang bisis mga maninay. Ang tagal nila siguro, next year na naman sila makakaulit. Ganyan day. Kasi mayroon pa rin silang mga respeto sa isa't isa. Sa kahit na magkapatid kayo, hindi pwede na isi-isihin mo na lang itong gamit ko. Hindi sila ganyan day. At saka napapansin niyo mga maninay na pumupunta kami ng Estonia, minsan nag-hotel kami mga inday kasi ayaw namin na maka-istorbo kami kina kapatid ni Dudong. Kahit kapatid nila yan mga maninay, malaki yung bahay pero hindi yung basta-basta na lang doon na pupunta. Diyan kami matutulog, hindi sila ganyan day. Mayroon silang mga privacy. Tapos sila dito day, hindi sila magtanong-tanong ng basta-basta, hindi sila magtatanong lalo na pag family problem, kumbaga mag-asawa, away ninyo, hindi yan sila magtanong mga maninay. Aantayin nila mga inday na ikaw mismo mag-open. Ganyan sila. Pero yung katulad sa auntie, ano palang nangyari sa inyo? Ba't kayo nag-away? Anong ginawa? Hindi yan pwede sa kanila mga maninay. As in, hindi yan pwede sa kanila. Mag-aantayan sila na ikaw mismo mag-open sa kanila na ganun. Ako minsan mga maninay, mag-open ako kay Annalisa, ito yung So, kaya sabi ni Annalisa, maganda na ikaw mismo mag-open sa akin kasi sa totoo lang nahihiya ako magtanong na kumusta kayo ni Caleb, kumusta yung relasyon ninyo. Nahihiya daw siya mga maninay kasi nire-respeto daw niya yung privacy ko, privacy ni Caleb. Ganyan mga maninay. So sila, mag-usap-usap lang yan sila mga maninay, yung pinaka-importante bagay like problema sa tubig, ganyan mga maninay, mga problema talaga sa pero yung panghimasukan yung buhay nila, ayaw nila day. Ganyan. So yes, kumbaga mga maninay, share ko lang sa inyo kung ano yung dito, mga ugali. Hindi naman siguro lahat mga maninay kasi hindi naman lahat is same ng ugali. Jesus Christ. Sino ba yung nasa taas? So, dito na ako mga maninay. Nakapag-exercise na ako siguro mga 30 minutes. 30 minutes lang yung aking mga maninay, yung aking exercise. Punta sana ako ng tawag nito. Bibili ako ng mga perfume ba, pero siguro bukas na lang day. Inaantok naman ako mga maninay. Oy, katugo na kayo ko day. So, bukas na lang. At least nakapag-walking ako. And then, ayun na doon sa bahay. Ang ganda naman ng kortina nila doon sa taas day, Ang ganda sa dito. Siguro muna ako magtambay-tambay, Diyan sa diyan sa barbecuehan. Dito, Dito tayo magtatambay, mga maninay. Hindi muna ako doon sa taas kasi pagdating ko doon, higa na naman ako day. Sus, Ginoo. Tapos maghihigop lang ako ng sabaw. Back to normal. Higop na naman tayo ng sabaw. Mga maninay, 5 o'clock pa ng hapon. Tapos,
ano, may lalaki kasi doon sa harap. Saglit ka mga inday. Babaan ko lang itong aking camera. Ganyan natin. 5 o'clock pa lang ng hapon mga maninay. Pero antok na ako day. Ayaw ko maaga matulog para mamaya dari-diretso yung aking tulog. Ako na ako day kasi may tao. Tara, punta na tayo doon sa taas. May tao kasi dyan mga maninay. Isasampay ko na lang muna yung aking mga ano, sampayin. Ay, akyat na tayo. Ay, Ginoo ko. Nag-worried tuloy ako sa sabi ni ano, Eino na ano, pag mga dito lugar na to mga maninay, maraming ano, maraming rayot-rayot. So, pag gabi na talaga mga maninay, lalo na pag winter time, hindi ako basta-basta. Uy, ito naman to. Sayang ni Day. Uy, sayang yung kwarta mga maninay. Nahulog. Saglit ni. Hindi na ako basta-basta mga maninay aalis ng bahay. Si ano na natin ito. Yung butas na yan ba? Sige, Ginoo ko. Pinapauna ko muna yung mga bata. Yung mga bata. Pindutin muna natin to. Nakalimutan kong pindutin. Tapos alam niyo ba dito dahil binasag. Ayan binasag siya mga maninay. Sus, ay nga naman yung mga tao. Nangaunsa naman sila. Binasag. Siguro nilaruan or ano. Yung doon lang yung binasag. So, tara. Balik na tayo doon sa taas. Huhugasan ko lang siguro yung ano, yung plato namin. Antok na ako. Sa mga bata. Na. Sa paa, uy. Hindi mo yan gamitin, wala din. So, dapat kasama pa rin yung diploma at saka diskarte. Pero, ang mas pinakamalala, mga manina, yung diskarte. Kasi kita nyo si Manny Pacquiao, day. O, diba? O, si Manny Pacquiao, day. Yung mama na, marunong na mag-English ngayon. Isasabi na si Manny Pacquiao, how much your name? O, very good. Palakpakan si Manny Pacquiao, o, diba? At least, naka-English siya ng how much your name. Basta nisukuan ko dito ni Manny. Ay, report ko kay Manny Pacquiao. Hindi yun sinabi ni Manny Pacquiao na how much your name. Basta ang sinabi lang ni Manny Pacquiao is, where did you name? Yan yung sinabi ni Manny Pacquiao, mga maninay. Kaya, yes mga maninay, balik tayo doon. Sa mga ano ko na hindi ko agad mabigyan na. Sorry na good guys sa inyo ha. Pero next time, malunong na din talaga ako magsabing no mga maninay. Kasi mga kapatid ko din mga maninay. Focus ako sa mga kapatid ko. Kapatid ko, pamilya ni Dodo, pamilya ko. Ayan lang muna. Enuhan na ito mga maninay, prangkahan na ito. Kasi pagka ano naman mga maninay, pag may problema naman kami, hindi naman tayo basta-basta makakalapit. Paano na mga maninay kung pareho na kami walang-wala? Ay, na yun na day. Diba? Paano na kung pareho na kami mga maninay wala? Ay, si Janil nga, sabi ko sa kanya, yung 1,000 na binigay ko sa'yo kasi ano yun, sila ating niya mga maninay, 1 week doon sa Agusan Mars. Kasi mag-ano pa yun ng mais. So, sabi ko sa kanya, yung 1,000 mo, pinabigyan ko din yung kapitbahay mga maninay na pinabigyan ko ng ano, pangbili ng isda. Sabi ko sa kanya, so yung 600 pesos mo, 1 week mo yan. Sabi ko sa kanya, 1 week mo yan nagagastusin. Hindi pwede na maggara-gara ka lang yan. Panumbago noon ako taka na. Lagot ko gingon ana. Tumawa day. Tumawa, nag-video call kami kanina. Nag-video call kami. Tapos si Janil, ano, minsan lang yung magjujuk sa akin day kasi sinisigawan ko agad pero hindi pala maganda mga maninay. Na ano lang ako sa bata na yan kasi pag hindi siya makainom mga maninay, sweet naman siya day, sweet siya. Si Janil namin, mga ganyan pala talaga mga maninay, kailangan lang talaga ng understanding. Yung ganyan. Anuhin nyo lang sila mga maninay. Intindihin nyo lang yung utok nila na minsan talaga tumilibagbag. So ito yung mga tawil na ano, tawag nito, gamit nila sayan. Nilabhan ko na mga maninay. Hindi kami nakapag-sauna kagabi kasi wala na day. Kumain na lang kami ng kumain. Ako nga, gusto ko nga mag-sauna ngayon mga maninay. Boring naman pag ako lang mag-isa. Mas maganda sana pag dito si Dudong pero wala man day. So, hindi na ako mag-sauna. Isasampay ko muna ito mga inday ha. Saglit lang. Sampay muna natin itong ating mga sampayin. Tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me.
Mga maninay, meron pala akong sabihin sa inyo. Di ba nag-ano sila Isel, oy, bakit parang laguman itong aking oy? Itong aking pangtulog. Tawag nito sila Isel, di ba nag-ano sila doon sa vlog nila mga maninay, doon sa tawag nito, sa Tallinn. Tapos, may nag-ano sa akin mga maninay, nag-message. Buti pa daw sila Isel mga maninay nakapag-explore daw. Buti pa daw sila Isel nakakahanap daw ng mga magagandang hotel sa Estonia. Bakit daw kami mga maninay, pag umuwi kami, hindi daw namin na-discover yung mga ganito, ganyan, yung mga hotel. Kasi, di ba, nabanggit daw nila Isel na nagustuhan namin, which is nagustuhan din talaga namin mga maninay. So, ito yun mga hindi, mga dudo yung sagot ko. Bakit ba kami magre-rent mga maninay ng bahay na uwi naman kami doon ng hotel na uwi naman kami doon sa biyanan ko. Ganyan yun siya mga maninay. Isa pa day, hindi naman siguro pwede day na yung tipong kung ano yung makikita namin sa iba or katulad kina Isel, tapos yun din yung gawin namin. No, hindi siya mga maninay, hindi siya practical para sa amin na siguro kung mag-hotel talaga mga maninay, doon kami mga maninay sa sa maliit lang, kasi kami lang din naman mga maninay, di ba? Pero yes, why not? Why not mga maninay one day? Pero kung sabihin nyo sa akin na bakit sila Isel nakakapunta sa ganito, ang ganda ng mga hotel na napuntahan nila, dahil ang importante mga maninay, makakatulog tayo dahil, natutulog nga kami mga maninay dati na nasasahig mga inday na ang sahig namin mga maninay, kawayan, yung kawayan ba? Mga others mo kailan ng kawayan, yung bamboo mga maninay. Yan, kilala nyo yan. Yan yung namin, sahig. So, ba't kami mamimili mga maninay sa mga ganyan? Basta ang importante mga maninay, nakakatulog tayo na mahimbing. Ngayon nga mga maninay, nakakatulog tayo na foam na, smooth na. Mamimili pa tayo, dahil kadaghan, kauwihan yun yung uban. Ba't ba tayo mga Pilipino mga maninay? Ang hilig tayo magkumpara. Nabuti pa sila, ang ganda ng hotel nila, nakakapunta sila sa ganito. Sila yun, day? Sabi, gusto niyo ba mga maninay kung anong gawin nila Isel, yan din yung gawin namin? Hindi naman pwede dahil kasi may kanya-kanya naman kaming gusto, may kanya-kanya kaming gustong puntahan or ito lang yung gusto namin, ganyan mga maninay. So, happy ako kina Isel kasi dahil hirap din yung trabaho nila mga maninay. Tingnan yung aking panty mga maninay. Mayroong puwet dito pero hindi man sasampak yung puwet ko mga maninay kasi flat man siya dahil. Itong ganito sana, kung malaki yung puwet ko, may umuulbo dito. Walang umuulbo dahil. Suotin ko to mga maninay, na laylay kayo. May forma kasi dito na puwet, yun dito. So kung malaki mo puwet mo, ulbo dito day. Wala man sa akin mga maninay. Flat akin naman mga maninay, flat puwet ang tawag dito sa akin. So yun mga inday, mga dudong. Wag na tayong mahilig magkumpara-kumpara na si ganito, nakapunta ng ganyan, si ganito, ang gaganda ng ganyan. Wag tayo day. Basta kung ano yung sa kaibigan natin or sa ibang tao, marunong tayong enjoy mga maninay. Marunong tayong mag-appreciate mga maninay. Hindi yung kung ano yung gagawin ng iba, gusto niyo yung ipagawa sa iba kasi yun yung nakita ninyo. Which is hindi siya day. Hindi siya. Kasi sa akin mga maninay, kumpara sa akin saan ang worth it na sa amin dalawa ni Dudong, kung saan kami nag-enjoy, doon kami. Ayaw namin na pinuntahan namin yon kasi sinabihan kami ng ibang tao na kasi nakita namin doon kay na yun ang nakita namin. Ayaw namin day. Basta kumpara sa amin, dito kami nag-enjoy, ito yung karapat-dapat sa amin, doon kami day. Kasi ako pag naghahanap ako ng hotel sa Estonia mga maninay, gusto ko talaga hindi siya lalagpas ng 100 euro. Kasi kung 100 euro mga maninay, almost 6,000 pesos sa akin mga inday. Isang tulugan mo lang yan. Mayroon namang mura day. Kung gusto ko pa nga mga maninay, kung mayroong 50 euro doon sa Estonia, doon kami. Doon kami mga maninay. Kasi, sayang ang pera day. Sayang ang pera mga maninay. Kung pariho lang din naman, tutulugan mo din naman, di ba? Ganun siya mga maninay. Kayo talaga, ang hilig nyo. Sila Isel, dapat kayo din. Ganun. Anto mo day, be. Punta kayo ng Estonia mga maninay. Meron naman kasi kami mga maninay. Diretso din naman kasi kami doon sa sa biyanan ko. Hindi naman kasi kami na sa Tallinn talaga kami mag-i-stay. Hindi. Pupunta kami ng Bilyante. So, kung gusto man namin matulog, pwede nga mga maninay, natutulog kami doon sa kina Aini. Kasi yung mga bata lang naman doon. Pero ayaw ko guys. Ayaw ko din na makitulog doon kasi privacy nila yun mga maninay. Ayaw kong istorbuhin sila mga inday sa privacy bahay nila at saka sa nanayon ng mga bata, mga maninay. Yung bahay na yun is sa nanayon ng mga bata. So ayaw ko. Ganun yun day.
So, ganun lang mga maninay ha. Kung kayo, gusto niyo yung kuan, wala na yun, tanggal na. Sus, in taon po na, wala yun, nataan ni day. Himpas at panagat day, wawa oh. Ay, ginoo ko, humiwala yung garter mga maninay. Yung isa pumunta ng Mindanao, itong isa naiwan dito sa Finland. Hoy, simba ko. Sana naman eh. So, ito yun. Ito yung ano, ito yung kuan, ebidensya na. Sino na ba to? Hindi ko ito inanong. Okay. Just day. Bango day, oy. Grabe po mo. May nilabhan ba na mabaho? Pero mayroon day. Minsan yung mga nilabhan natin, mga maninay, yung mga labahin natin, minsan nangangamoy ng buog. Yung buugan ba? Ganyan. Minsan nangangamoy sa ganyan. So, tapos na ako mga maninay. Tapos na ako dito tawag nito sampay sa nilabhan. So, ngayon is, hihigop na ako ng sabaw, tapos doon ako magtatambay sa kwarto. Sinama ko kayo, day! Chika lang tayo mga maninay, ha? Chika minute lang muna tayo. Okay. So, dito ko na siya ilalagay. Bukas ulit mga maninay, ha? Magre-relax muna ako, day. Katugon ako, day. Maglami na kayo i-relax, kaya lang. Ay, yes. Wait lang mga maninay. Binigyan pala ako ni Curly, yung kaibigan ko. Napakita ko na ba ito sa inyo? Estonia. Sa Estonian ko na kaibigan mga maninay. Binigyan niya ako ng tawag nito, sabon. Baka gusto niyo mag-order ha pag uwi namin ng Pilipinas, day. Baka gusto niyo lang. Ang bango. Tapos ito, oh, made in, Estonia. Ayan, oh, heart. Ang bango. Ang bango, day. Baka gusto niyo mag-order, mga maninay. Sabihin niyo, ha, oh. Kung sino nakakita dito sa na to, sa video na to, dito, oh. Baka gusto niyo mag-order. Magpaano kayo, magpagawa tayo kay Curly, day. Tapos pag-uwi namin ng Pilipinas, dalhan ko kayo, mga maninay. Ang bango. Eh, humuta, oy. Parang hindi ko siya gamitin. Parang ayaw kong gamitin. Gusto ko lang simut-simutin, day, oh. Ang bango. Mga maninay, ngayon is, 7 o'clock. Tapos, ang lungkot ng bahay, day. Uy, grabe. Mingawa na sa balay. Uy, lungkot mga maninay. Wala akong inaantay na lulutuan or inaantay na pauwi na siya. Ganyan mga inday. Kasi alam niyo ba, pag hapon na or pag mga gabi na mga maninay, ay, mayroon ng kunting hater o na mga inday, mga dudong. Nag-ano na ako sa kanya, saan ka na? Excited ako, day ba, na makauwi siya ng bahay. Pero ngayon, mga maninay is wala. So, sinarado ko na dito sa kwarto namin. And then ngayon is pupunta ako dito sa may, doon na lang ako sa sala matutulog, mga maninay, or ihihiga. Dito tayo sa kabila, ayan. Dito na lang ako, day. Tapos, isasarado na natin dito. Maliwanag pa masyado. Ay, wala pa pala. Alas 6 pa pala mahigit. Yung aking bra, mga maninay, na binili ko sa Nubo. Lost thread na po na, day. So, sarado ko lang dito. Ayan. Tapos, ito dito. Balik rin natin, okay? Tapos, para hindi siya masyadong silaw. Tapos, kunin ko yung aking tea. Ito yung ating tea, mga maninay. Nag-tea ako kasi kumain ako ng mais, mga maninay. Puto lang naman na mais, mga maninay. Nag-crave kasi ako ng mais. Tapos, nagkain lang ako ng yung baka na sinabaw. Grabe ka baka, day. Tapos, sakita sa ako ang sa aking tiyan, mga maninay, yung dito ko kasi nga, di ba na ako, walking, tapos naglalagay ako ng ganito, mga maninay. Yung parang katulad kay Sammy G. Yun yung aking ginamit, mga maninay. So, relax lang ako dito. Hindi lang ako masyadong mag-scroll lang muna ako, mga inday, mga dudong. Tapos may buhok. Ba't ang daming buhok? Bukas na ako mag-vacuum. Vacuuman ko na lang. Ito yung aking kinainan, oh. Tapos meron akong tubig dito. Ito na yung ginamit kong plastic, mga maninay, para isang one time na maano ako sa tubig, day. Malakas ako sa tubig, mga maninay. So, mag-sitting pretty lang muna tayo dito. Hindi muna tayo magkuan. Ay, nagaantay ako sa tawag ni Dudong. 6 o'clock pa lang mahigit, mga inday. Gustuhin ko mang maglakad-lakad, pero wala na akong pupuntahan, day. Uy, tapos, ayaw ko nang abutin ako ng dilim doon sa labas, mga maninay. Diyos ko, mga inday. Grabe, mingawa. Uy, 7 o'clock pa lang kasi, mga maninay. Tapos, parang nakafeel ako ng mingaw masyado. So, si Dudong tumawag na pala ngayon, mga maninay. Kakatawag niya lang. Sabi niya sa akin, mag-ano na daw sila, mag-sauna na daw sila.
So yung nakasama niya doon is andoon yung andoon yung may-ari, sabi daw na tulungan siya pero hindi daw tumulong. Pero okay lang yun mga maninay kasi 'di ba sinahuran nga, 'di ba? So yun mga inday, parang gusto ko pang umalis pero saan naman ako pupunta dahil 'di ba alas 7 na ngayon ng gabi. Pero wag kayong mag-alala kasi alas 7 mga maninay is maliwanag pa din naman. Na ako kasi baka bukas ulan kasi sabi doon sa mga maninay is bukas malakas yung ulan, heavy rain daw dito sa may Vanta. So iniisip ko kung uulan bukas, Ginoo ko hindi ako makapag-alis ng bahay mga maninay. Pero gusto ko pang umalis dahil kasi ang liwanag. Wala talagang dito sa bahay. Pag dito si Dudong day, mayroon akong kaaway dito sa loob ng bahay. Ngayon wala. Di maninay lang, hindi nakahiga na ako dito. Sa kwarto na lang ako namin mga maninay magigiga kasi parang mas komportable man ako doon day. Yan talaga ang buhay day. Kailangan mo talagang maghulat, magsakripisyo. Kasi kung uuwi si Dudong, Diyos ko. Everyday din yung pag-uwi niya mga maninay, yung yung pag-uwi niya dito, yung oras niya is tama lang din sa pangbiyahe niya. So, ganyan pa naman yung alas 7 ngayon mga maninay. Ano sa tingin nyo? Alis pa ba tayo, day? Ayan, Parang may birthday doon sa kapitbahay namin mga maninay. Iba naman sila dito pag mag-birthday mga maninay kasi wala man silang, wala man silang pakialam sa kanilang mga kapitbahay, day. Hindi pa talaga ako dito nagsabi, hoy, maninay, hindi naman kasi sila, hindi naman kasi sila katulad doon sa ating mga maninay na mag-party na, yung kapitbahay or bonggang-bongga, yung birthday nila dito, day, parang doon sa atin, day, nag-inom ram, parang pulutan mo lang mga maninay sa inuman. Pero dito mga maninay, yung mga tao, yan yung pinakahanda nila. So, andun sa baba, ganyan yung mga bata, day, alas 7, alas 9, alas 10, minsan pang alas 10 mga maninay, magsisigaw-sigaw yan sila, pero okay na din yan kaysa mag-gadget sila, day, di ba? So, tara na, ihi muna ako mga maninay, punta muna ako ng CR. Ang dami ko na namang ihi ngayon kasi uminom ako ng maraming tubig. Ang gagawin ko ngayon, day, sus, bitbiting ko na lang yung toilet namin mga maninay papunta doon. Ang saya ko kasi nakapaglinis na ako nakapaglaba. Tapos itong bra ko na to mga maninay, hindi ko winawashing. Nabili ko sa Shein mga maninay. Nabili ko ito siya ng parang 4 euro. O diba, 4 euro to siya mga inday. Tapos, una ito, natatanggal itong dito, natatanggal yung, niya dito mga maninay. Ang ginawa ko, ginanito ko, itong dito niya, inanok ko, Tagalog, gipaak ko, basta ginanito ko siya, day, kita nyo yan? Hindi siya ganyan, day, para talaga hindi matanggal itong strap niya, ganyan ko, ginanyan ko siya, pinaak ko siya mga maninay para didikit talaga kasi pag binabra ko siya, nagbabra ako mga maninay, pag pumunta ako, pag naglalakad ako, ako na bakit parang nahuhulog? Ito na palang strap ng aking bra kasi mumurahin siya, day. Yung mayroon binigay sa akin na yung Avon or Avon, ano ba tamang pronounce diyan ni Ma'am Leia sa pero hindi ko sinusuot palagi kasi alam nyo, ang ginagawa ko, meron kasi akong bra mga maninay na itong bra na to panglakad lang, itong bra na to is pang bahay lang, ganyan ako mga maninay. Tapos yung medyas ko din mga inday, mga dudong yung sinusuot ko, meron akong pang bahay, meron din akong panglakad. Hello mga inday, mga dudong, good morning sa inyong lahat mga maninay. Ang ganda ng aking tulog ngayon, nagising ako ng mag 8 o'clock na morning. Tapos tawag nito, ako ngayon mga maninay, maglabas ako ng karne at saka pa ba yung aking lulutuin ngayon, day, kasi pauwi si Dudong ninyo mga maninay ngayong araw na to. Tapos Diyos ko, Ginoo ko, ang dami talagang buhok, day. Ano ba tong buhok na to, day? Palagi ito natatanggal. Tapos tinanong ko siya mga maninay kung anong oras siya makakauwi. Sabi niya mga maninay is hindi pa niya alam kasi hindi pa natapos yung yung ginawa niya doon mga maninay. So sabi ko sa kanya, sabihin mo lang, pero sabi niya ang gusto din niyang ipaluto mga maninay, yung karne na palagi ko niluluto sa kanya, yung minamarinate ko siya ng ketchup, tapos lagyan ko siya ng sugar, para siyang kung dyan sa atin mga maninay, ang lasa niya is para siyang chorizo dyan sa atin. Tapos sabi ko sa kanya, ano pa yung gusto niya, gusto daw niya ng noodles mga maninay na ibo-boiled lang.
Sabi ko sa kanya magpansit tayo, pero sabi niya wag na daw. Pero mayroon pa namang ano doon, mayroon pa namang shrimp mga maninay, i-ano ko na lang din yan sa kanya. Ilalagay ko na lang din sa kanya. So back to reality na ako mga maninay na maglo-low carb na ako kasi nung ilang days, 2 days ako nag-high carbs mga maninay, pero isang beses lang din naman ako kumain. Kaya lang, back to normal na ako mga maninay na mag-low carb na ako kasi kung pairalin ko today, mabilis lang naman akong papayat, mabilis din akong tataba mga maninay. So si Agnes, yung pagpunta nila dito, gusto niya na magpaano daw siya sa akin kung ano yung kinakain ko, ganyan mga maninay, kasi nga mabilis ko daw pumayat. Hindi din naman ako masyadong mataba dahil si Agnes kasi tumaba siya dahil as in tumaba siya ngayon mga maninay. Sobre yung taba niya kasi nga 'di ba galing siya doon sa sa pregnant pero nawala lang. Tapos yun, and then mga maninay, ilalabas ko yung karni. Ay, kahangak. Ilabas ko yung karni mga maninay. Nakabihis ako ng damit ko. Ang aga-aga mga maninay, nakabihis ako ng damit ko kasi naghilamos ako, nagtoothbrush ako. Tapos, biglang umano yung shower namin mga maninay. Inano yung shower na baliktad ba? Malamig na day. Malamig na dito sa amin. Tapos, alam niyo ba, kagabi mga maninay, gumising ako. Kasi feeling ko mga maninay, may papasok sa bahay, ganyan, parang, ewan ko, anxiety ba tawag niyan? O guni-guni ko mga maninay na piling ko lalagyan ng ladder. Tapos aakyat sila dito kasi nakabukas dyan eh. Itong dito mga maninay nakabukas dito. So ang isip ko baka mayroong biglang magnanakaw tapos gagawa ng paraan para makapasok. Tipong ganyan mga maninay. Masyado akong advance mag-isip dahil. So sinarado ko yung dito pero hindi ko nilock mga maninay. Yung dito lang yung inano ko, klinos, kasi nga na ako ni Mami Lourdes na sabi niya dapat daw mag-close daw ako, tingnan ko muna bago ako lumabas ng bahay kasi yung parang palagi ko daw palabas-labas, baka ba maano lang. Kaya mga maninay, siguro mga 1 o'clock yun mga maninay, nagising ako, sinarado ko lang dyan. Hindi naman din pwedeng isarado mo lahat-lahat mga maninay kasi walang papasok na hangin. Masusupukit ka din day. So ngayon is lalabas ako ng lalabas ko yung karne na ipapaluto ko kay Dodong niya. Ito yung aking lulutuin sa kanya. Yung ulo ng baboy is wala pa. O diba, kita niyo yan? Kunti na lang yung ating karne dyan mga maninay. Pero at least, mga maninay, yan na lang. Tapos, ano pa ba? Itong sausage, ko din yan kasi baka gusto niya din mga maninay magpapak ng sausage. Tapos, yung sa akin is giniling yung aking lulutuin ngayon. Tapos, mayroon pa naman akong leftover na baka. Yun yung aking, mga maninay. Yun yung aking lulutuin. Tapos, kay Sayan, mga maninay, binigay ko na pala yung pork. Kasi marami nga yung isang pork na binigay ni Iset. Ang laki kasi. And then, manghihinayang ako mga maninay na matapon lang. O, diba? So, yun. Yun yung ako. Binigay ko kay Sayan. Tapos, dito, mayroong rice dito. Pero, don't worry kasi ilalagay ko din yan sa lagayan para ilagay natin sa freezer. And then, dito, mga maninay, meron din ako ditong baka. Tapos, yung sa akin is giniling din. Gigisahin ko lang. Ganun lang. Mayroon akong giniling dito, day. Yung aking giniling dito. Ayan. So, kunti na lang din yung mga pagkain dito, mga maninay. Okay na, para hindi din masyadong matagalan. Kasi, di ba, day, baka maabutan na makauwi na kami ng Pilipinas. And then, marami pa yung pagkain dyan, mga maninay. Hindi pwede. Bakit parang ganito? Okay. So, hindi pwede mga maninay na nakatambak lang. Wait lang, mga inay. Magpapaunan muna ako ng tubig mainit. Magpapabugnaw tayo ba sa tawag anak pahinit kasi gusto ko morning pa lang mga maninay para maganda yung ating tubig na maligam-gam mga maninay yung ating inumin. Tapos makaano ka talaga day, maka-dispose ka talaga mga inday mga dudong pag yan ang anuhin mo, pag yan yung gawin mo, tubig na maligam-gam sa morning pa lang talaga mga maninay. Tapos 30 minutes magkape ka na. Ayan, ilalagay ko lang sa labas kasi hindi ko pa naman alam kung anong oras siya uuwi. Siguro kung sabi ko sa kanya, tumawag ka lang kung anong oras ka umuwi para makapag-ready ako sa'yo. Sabi niya, hindi pa daw sure kung anong oras. Wala pa daw siyang time na ibigay sa akin kasi maaga pa daw mga maninay. So ngayon, mga maninay, kagabi pala, di ba nasabi ko dun sa last vlog ko na si Dodong hindi tumawag sa akin. Hindi naman as in one day talaga mga maninay. Pero sabi ko nga sa inyo, nanibago ako. And then, may nag-message sa akin. Mga maninay, siguro concern lang din siya sa akin mga maninay. Concern lang siya. Siguro din may mga nakikita siya sa mga ibang lahi na nangyari. Sabi din naman niya mga maninay, ayaw daw niya na mangyari din sa akin. So, ang sabi niya sa akin mga maninay, bantayan ko daw si Dodong
Sabi niya, ito Maninay, hawag mo masamain. Sabi niya, bantayan mo si Dudong kasi di ba sabi mo first time na hindi nag-contact si Dudong sa'yo. Baka daw mga Maninay iba, baka daw may babae si Dudong nagdala doon sa work niya, baka daw dahilan lang yung nakatulog siya, ganito, ganyan. Sabi niya, be careful lang daw mga Maninay kasi ang relasyon daw is hindi perfect. Yes, mga Inday, mga Dudong, alam ko po yan, hindi perfect yung relasyon, hindi ganito. Pero mga Maninay, ito kasi, hindi kasi ako nag-iisip mga Maninay, lalo na kay Dudong, hindi ako nag-iisip kasi kilala ko naman si Dudong mga Maninay. Pero tulad din sabi mo, yung tukso daw mga Maninay is hindi mo yan mapipigilan. May mga trials daw na darating mga Inday. So, sabi niya, may babae si Dudong din na doon sa trabaho o rason lang daw ni Dudong na nakatulog ng maaga. Mga Maninay, never yan sumagi sa isip ko na may ibang babae si Dudong, may dinala si Dudong na babae, or may kakita si Dudong kaya hindi nag-contact sa akin. Never yan sumagi sa akin mga Maninay. Kasi sabi niya, nangyari na daw yan mga Maninay. Meron din daw siya nakita. Oh. So thank you so much sa concern mo. Pero kung darating man yung time mga Maninay, wala na akong magawa dahil, di ba? Kung may darating man yung time na may babae si Dudong or may kasama si Dudong, yes of course, hindi tayo hindi ako magpaka-ipokrita mga Maninay. Of course, masasaktan ako dahil. Pero bakit mo ipupush yung sarili mo mga Maninay kung mayroon na siyang ginawa, di ba? So yun mga Maninay, pero never sumagi sa isip ko na may iba si Dudong babae or may kasama si Dudong babae. Dahil sa trabaho dito, dahil lalo na yung mga tao dito, nakasubsob lang talaga sa trabaho mga Maninay. At saka makikilala mo din naman mga Maninay yung asawa mo. Ikaw mismo nakakakilala ka sa asawa mo kung maanuhin ba siya sa babae mga Maninay. Si Dudong kasi dahil hindi siya masyadong sa babae mga Maninay. Hindi siya yung tipong makakita ng babae mga Inday, yung mata niya nakatitig talaga. Hindi siya mga Maninay. Si Dudong nyo lang talaga is workaholic mga Inday, mga Dudong yan lang. Pero kung sabihin may kasama siyang babae kaya hindi nakasagot sa akin, ganito ganyan, hindi pa yan sumagi sa isip ko. Pero yes, hindi din naman natin ipag-pray mga Maninay na darating yung point na ganyan na makakita na lalaki, ganito, ganyan. Ayaw ko din mga Maninay dumating sa point nga ganyan. Pero kung darating man yung point na ganyan, wala na akong magawa dahil, di ba? Kasi yes mga Maninay, meron din ako nakitang mga ibang vlogger, maganda yung relasyon nila mga Maninay, as in parang perfect sila sa loob ng bahay. Pero ang totoong mga Maninay, mo na lang, ilang years, nagkahiwalay sila kasi yung lalaki ng ibang babae. Tulad ng nakita ko doon sa isang vlogger, pero hindi na ako magbanggit kasi lesson learn ito sa akin mga Maninay. Nagbanggit ako ng isang vlogger and then may isang mga supporters doon mga Maninay na ginati, sinariaan ko daw, ganito, ganyan. Pero at least naintindihan ng isang vlogger mga Maninay kasi yung vlogger na yung professional, makinig siya muna, hindi siya agad-agad Maninay, yung tipong maniniwala agad sa mga taong maninira din. Kasi ang report doon sa kanya mga Maninay, hala, ganito si Eileen Calib, ginamit ka, tapos ganito gandang din asawa mo. Buti na lang yung babae na yun mga Maninay, yung vlogger na yun is pinakinggan niya muna yung video ko bago siya nag-react mga Maninay. And then yun, nilinaw niya na wala akong ginawa or wala akong sinabing masama against sa kanya. Ganyan. Pero kahit man mga Maninay, kahit man na wala akong binagit or hindi man siya nagalit sa akin, nagsorry pa rin ako mga Maninay na nabanggit ko yung name niya. Pero ngayon, lesson learned na hindi na ako basta-basta magbanggit ng mga pangalan mga Maninay. Ganun, lalo na sa mga ibang vlogger. Siguro kung si Anis ka, yung mga Maninay, okay lang. Pero pag sa iba mga Maninay, hindi na. Kasi, of course, maka-encounter tayo sa mga ibang vlogger na ayaw nila magpabanggit talaga ng name nila, di ba? So, hindi tayo mga Maninay, hindi tayo makakapag-learn kung hindi tayo magkakamali. Hindi natin ma-experience yan mga Inday, mga Dudong. Ganun yun, Day. So, medyo din ako mga Maninay sa mga tao na feeling nila yung tipong, ang mga puti kasi Day, hindi katulad sa ating mga Pilipino, mga Maninay. Hindi ko nila lahat. At saka, kung darating man ngayon, sabi ko nga sa inyo, pero ang mga tao kasi dito, mga puti, mga Maninay, nakafocus yun sila sa panghanap buhay nila, Day. As in. At saka ito sila mga Maninay, kung mahal ka nila, mahal ka talaga nila, Day. Hindi yung tipong mahal ka nila, pero titingin pa sa iba. Di ba tayo mga Pilipino, hindi naman lahat sorry, baka ma-misinterpret. May mga ibang Pilipino
Pilipino mga maninay na kahit gano pa nila ka-fitful sa asawa nila mga maninay, pag makakita ng giti nga puti day, doon talaga day kumikitiw talaga yung itlog nila mga maninay. Pero ito namang mga puti mga maninay, pag ayaw na nila sa'yo, ayaw na talaga nila sa'yo day. Direct to the point, wala nang paligoy-ligoy pa mga maninay, divorce na. Wala, hindi yan sila makipagplastikan sa'yo na kahit wala na silang gusto, andyan pa rin sila sa'yo, nakikisama sila. Hindi ganun sila mga maninay. Pag wala na silang gusto, day, okay, divorce. Kasi mas easy ang divorce dito sa kanila mga maninay. Ganyan sila mga inday. So, kung ganun mga maninay, Filipino culture tayo day. Kaya palagi din tayo marami ding away doon sa atin sa relasyon dahil sa silos na yan mga maninay. Kasi kung palagi din natin pinapairal yung silos mga maninay, pupunta doon sa ibang lugar or malayo sa isa't isa. Yun nga doon sa Pilipinas ako mga maninay, palagi ako nabasbuti daw, nasikmura ko na malayo si Dudong, hiwalayan na daw ako ni Dudong, ano daw ako, ganito ganyan. Day, pagdating sa pera mga maninay, pagdating sa pangkabuhayan ninyo mga maninay, dapat wala yung silos-silos day. Ang importante, nagkaintindihan kayo. Kasi tayo Pilipino mga maninay, minsan talaga toxic din tayo kasi sa relasyon natin. Kasi malayo lang tayo mga maninay, malong distance lang tayo ng 1 week or 1 month, iba na yung mga iniisip natin.